Okay, magandang araw po. May meron tayo rito, so malapit lang shop namin to. So naka-schedule sana to si sir kasi na-diagnose namin na palit ng rack and pinion. Eh, nung nagpagawa siya sa iba, ayan, nagparepack ng CB joint. Tapos, dadalhin sana sa amin. Ang problema, hindi na umabot. Buti nakauwi pa sila sir kasi pwede silang madisgrasya rito. Ayan. So, yung nakikita ninyo, yung boots punit na. Tanggal na, Ay, maluwag na yan. nakakapa ko na yan. Kasi isa yan sa mga pangilalim natin na pwede tayo madisgrasya. Ang CB joint na yan. Kasi pag kumalas yan, mawawala ng control yung gulong natin. O ayan, no? Baliko na. Kumbaga sa tao, naputulan ng buto. O ayan, tinitingnan ko yan dyan kung pudpud ba yung spline. Pero nabanggit ni sir kasi parang may ginrind yung gumawa rito. So possible, yun ang nangyari. Na ginrind. Ay tama nga po sir. Ngipin ay durog. Durog. Wala, mapipilitan talaga tayo assembly. So ayan, pagbaklas nga ako namin yan, tinitingnan niya yung spline na yan. So ayan yung nakatusok doon CB joint natin. So ayan, may tama nga, ginrind. So dapat hindi po ginagrind yan para sa mga newbie na mechanic, car owner, hindi po ginagrind yan yung spline na yan ha. Ayan o, yung tangos yung ano eh, yung dulo. Kaya kumalas. Pwede rin kasing yung lock niyan, bumitaw yung lock. Pero ang nangyari sa kanya is yung pagkakagrind nga ng dulo. Siyempre umiikot yan, hindi na kumagat doon sa spline ng CB joint kaya kumalas. So dito naman ho, ayun yung parts ni sir. Si sir po ang bumili ng parts na medyo natagalan siyang bumalik sa amin. Gawa ng nag-ipon pa siya. May kamahalan din kasi yan. So ayan, pupunta na sana sa shop. Nadisgrasya pa. Hindi na umabot. Kaya diyan ko na yun ginawa. Eh, ayan. Tapos, pag bumili po ng rack and pinion, titignan nyo yung rack and kasi minsan maiksi tsaka mahaba. Kaya sinusukat namin dyan. Tinukat namin yung tie rod. Tinignan namin kung aabot ba pag inalign. Kasi minsan, sagad na. Hindi na na-align na maayos. So, dyan, ang findings namin is sakto naman. Kaya pang mai-adjust sa alignment. No, para sure lang, pag bumili kayo ng rack and pinion assembly po. Minsan po kasi yung rack and dyan maiksi. Minsan naman sobrang haba. Tapos ito naman, dahil cable tie nga po, nakita nyo naman kanina sa video, cable tie yung nilagay. Eh dahil nga nanonood sa akin si sir, sabi niya raw sa gumagawa, metal lock ang ilagay, ayaw. Kasi mas maganda raw yung cable tie. Mga sir, mas maganda yung axle lock ha, gumamit po tayo ng tamang lock, metal lock. Kasi mas mahigpit yan. Imagine mo yung cable tie, mahigpit na. Imagine mo yung metal, mas lalo mahigpit, 'di ba? Tsaka hindi naman 'yun standard eh. Sunod tayo sa standard. So dito kinabit ko na. So puputulin ko po yung video, di ko na pinakita. Kabilaan 'yan na nilagyan namin ng metal lock. Hindi ko na pinakita sa video para hindi na ganong humaba. So ganyan lang 'yan, ang discard diyan, vice grip lang. Okay gumawa diyan. Ayan, ganyan lang. Oh, 'yun. May lalak na maayos 'yan. Compare sa cable tie, di ba? Huwag natin tipirin yung lock na yan kasi lalaki rin ang gastos natin dyan pagka nasira yung CB joint, inner tsaka outer. O mas worse pa, baka magpalit na ng drive shaft assembly. O dito dumating na yung parts natin. Drive shaft assembly. Siyempre pag assembly, usapan, may kamahalan. Eh wala eh, no choice. Kasi yung spline po na yon, hindi na rin mamamachine shop yun. Machine shop man yun, hindi na magpe-perfect yun. So ito, naglabas sila sir ng merienda. Pero pinakain nila kami kanina tanghali. Nasarap ng adobo ni madam. So ayun, sa aming mga mekaniko po na-appreciate namin yan. Sobrang salamat po sa merienda, ganyan. Salamat po sa inyong mga car owner na may ganyang puso. Na-appreciate namin yan. Size. Dito rin sa kabila. So dito naman, pag nagpalit kami ng rack and pinion, mina-manual alignment ko yan. Pero sinasuggest ko pa rin na ipa-wheel alignment sa mismong may machine na computer para mas accurate. Kasi ito, okay naman to mano-mano, kaya lang hindi siya sa 100% na accurate. So dito nilalapit lang namin para at least hindi malayo yung i-adjust nung mag-align. So dito kumain na kami rito.
Si Adrian tsaka si Buboy ang kasama ko. Kumain na kami kasi na-road test na namin to, problem solved na. Ayun, buti hindi sila naabutan sa daanan kasi kunwa disgrasya. So yun, ang mararamdaman po ninyo yan, kalabog. Pagliko ninyo, biglang kakalabog tapos ayaw nang umusad yung sasakyan ninyo. Yung makina ninyo umaandar pero yung sasakyan ninyo ayaw umandar. So ganyan yung nangyari kala sir. So pwedeng mag-cause ng aksidente yan sa daanan. So ayun, palagi po natin pa-check yung pangilalim kala ma'am at sir. Salamat po.